Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Buksan po natin yung ating mga King James Bible. Sa Book of Ecclesiastes. Second demotion. Ecclesiastes chapter 5, verse 4 and 5. Nariyan na po kayo? Amen. Sige po, basahin ko po ng malakas at sabayan nyo na lamang po ako sa mahinang pagbasa. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and 5. When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Verse 5, better is it that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, mahabagin, mapagpala, at mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon sa gabing ito o sa privilege na makapag-preach sa inyong mga anak at sa aming mga mahal na bisita. Dalahin ko po, Panginoon, na ang inyong mensahe ay tumagos sa bawat puso ng bawat isa. Lord, dalahin ko po, Panginoon, anumang karumihan, anumang kasalanan na nakita mo sa aming puso at isipan, ay patawarin mo po. Dalahin ko rin po, Panginoon, na gamitin mo ako bilang iyong mouthpiece sa gabing ito. Bigyan mo po ako ng katalinuhan at tapang na may preach yung whole counsel of God. Lord, dalahin ko po ang pagkilos ng banal na spirito sa bawat makikinig. Bigyan mo po sila ng mababang puso. At ganoon din, Panginoon, lahat kami, maging ako na magsasalita sa gabing ito, ay may apply namin ito sa aming buhay, pananampalataya. Ikaw po ang siyang may taas at maluwalhati. Ang lahat po ng ito ay aking samot dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maari na po kayong makaupo. So, atin pong binasa yung Ecclesiastes chapter 5, particularly in verse number 4 and 5. Ulitin ko lamang po, when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Better is it that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. Yan po ang sabi ng isang pinakamatalinong hari na nabuhay dito sa balat ng lupa. Walang iba kundi si King Solomon. So ito po ay isinulat niya sa kanyang katandaan. Ito po ay isinulat niya bilang maging paalala. Una, sa kanyang sarili. Pangalawa, para sa mga tao. Most likely, sinabi niya ito sa mga malalakas o sa mga kabataan. Remember, yung sinabi niya sa Ecclesiastes chapter 12, ano po, kung makikita niyo doon, na remember thy God in the days of thy youth. No? While the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So kaya niya nasulat ang Ecclesiastes o Book of Ecclesiastes, ano po, ay upang maging paalala sa mga tao. Amen. Mostly sa ating mga mananampalataya, sa ating mga ligtas. So how is our life after within this past few months? How is our life? Kumusta yung ating mga buhay? Kumusta yung ating mga sarili? May ilang buwan na rin ang nakalipas matapos na ang church natin ay buksan ang temang tinatawag na crucified. Amen? We bless to the messages and we encourage sa mga lesson na tinakel
Simula ng January up to church camp. Maging yung mga recent teachings tungkol sa lying and about fear. Yung ating naging sub-theme last month of June. No? Yung fear thou not. Nag-take note tayo. Marami tayo naging tinatawag na realization habang nakikinig. Well, that's good. Ibig sabihin lang, gusto nating matuto. Gusto nating mabago. And if we want to learn, syempre, hindi mawawala sa atin yung mga mabubuo sa ating isipan ng mga plano. Planong ano? Na masunod ang kalooban ng Diyos sa mga aral na ating natutunan. Tanong po mga minamahal, mga kapatid, naalala po pa po ba natin yung ating mga nilapit sa altar? O what I mean, yung pinangako natin sa Panginoon? Amen? So tonight, ang pamagat po ng ating mensahe, pay your vows to the Lord. Pay your vows to the Lord. Kasi sabi niya dito sa Ecclesiastes chapter 4, verse number 4, kapag tayo daw ay namanata o nangako sa Diyos, tuparin natin yung mga bagay na ito. Why? Dahil wala siyang pleasure sa mga fools o sa mga mangmang. Ibig sabihin dyan ng fools, alam niya yung katotohanan, narinig niya yung katotohanan, narinig niya yung tama through preaching, advising, etc. Ano po? Sabi doon, bayaran natin o tuparin yung ating mga pangako. Sabi diyan, better is that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. Yan po ang sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse number 5. Mga minamahal, marami na po tayong nailapit sa altar. Amen? Marami na po tayong naipangako sa Panginoon. And recently, last week, yung ating topic is about honesty. Pagiging matapat. Pagkakaroon ng tinatawag na integrity sa harapan ng Panginoon. Kaya sinasabi dito, pay your vows to the Lord. Tawag dito, tuparin natin yung ating mga pinangako sa Panginoon. So point number 1 po natin, the Lord is waiting for your vows. The Lord is waiting for your vows. Iniintay niya yung mga vows natin. Di ba? Naghihintay siya palagi sa mga kinumit natin sa Kanya. Nagtatanong siya sa bawat isa sa atin, ano na? Asa na yung mga sinabi mo? Na ganito, na ganyan. Ano po? Anak, kailan natin makikita yan? Yan ang isa sa mga tinatanong sa atin ng Panginoon. Yan ang isa sa mga hinahanap sa atin ng Panginoon. Kasi sabi doon sa title, pay your vows. Tuparin natin yung ating mga pangako. Brad. Kay Ma'am Kim to. Pakipalitan. Kay Ma'am Kim to. Pay your vows to the Lord. Amen? Kasi iniintay niya yung mga bagay na yun. So, kailangan maging honest tayo. No? Kasi madali pong lumapit sa altar. Madaling mag-commit sa altar. But remember, pay your vows to the Lord. Kasi hinihintay niya yung mga bagay na yan. Simula nung January, ang dami nating pinangako sa Panginoon, nung camp, ang dami nating pinangako sa Panginoon. Hinihintay niyo po yan. Hinahanap niya po yung mga bagay na yan. Marahil mga kapatid, yan ang tanong ng Diyos sa mga isipan natin. O nga no, kailan ko kaya gagawin yung pangako ko sa Kanya?
Baka ang iba sa atin may hinihintay pa. Baka ang iba sa atin may hinihintay pa bago i-perform yung ating mga ipinangako. Mga minamahal, letter A, you do not need a sign to begin. You do not need a sign to begin. Hindi mo na kailangan hindi na natin kailangan maghintay pa ng sign para simulan yung ating mga pinangako sa Kanya. Once na nag-pay tayo ng ating vow dito po sa altar, once na ikaw ay nag-pay ng iyong vow sa iyong devotion time, sa iyong quiet time, ano po, in every Sunday, every services, hinihintay niya po yan sa bawat isa sa atin. You do not need a sign to begin. Once na nabigkas na natin yan sa altar ng Panginoon, ang anumang bagay na kinumit natin sa Kanya, it is time to do it. Do it now. Kailangan na po natin gawin yung bagay na yon. Hindi mo na kailangan maghintay ng kung ano pa, kundi hinihintay na niya na maisa-action natin ito. Amen? Huwag nang sumagi sa isipan mo na, Lord, maghihintay lang ako. Pag nangyari na to, i-overcome ko na yung mga sinulat ko sa papel. Hintayin nyo lamang po ako. Yung mga takot ko ay talagang gagawin ko na. Ibig sabihin na hindi na ako matatakot. Diba sabi mo, hindi ka na matatakot. Agaya na nakita mo kay King Saul, na mali ang bagay ng kanyang mga ginawa. Mali yung mga decision making niya. Noong sinabi ng Lord na utterly destroy. Patayin lahat. Mapabata, mga hayop. Ano po? Dahil yun ang utos ng Panginoon. Mga minamahal, hindi po ganun yung bagay na yun. Lalo lang nadidelay yung mga panata natin sa Kanya. Yung mga pangako natin sa Kanya. Hindi natin nakikita na sa dami ng ating, hindi mo nakikita o hindi ko nakikita na sa dami ng ating hinihintay, unti-unting humihina, unti-unti na nawawala yung conviction natin sa ating mga pinangako. Kasi once we promise sa Panginoon, inaasahan niya na magiging faithful tayo dyan. Inaasahan niya na magiging honest tayo sa bagay na yan. Once we pay our promise to the Lord, mga minamahal, kasi napaka-fresh pa niyan Di ba? Kaya yung ating tinatawag na conviction, yung ating desire na magawa yung bagay na yan, nandyan pa yan. Ano po? Pero ang labanan dyan, pag mag-isa na tayo. Ang labanan dyan, pagtapos nating ibigay sa Panginoon yung ating mga vow, yung ating mga pinag-pray na, Lord, ito na po ako, gagawin ko na po. Talagang i-crucify ko na yung mga bagay na ito, itong mga kasalanan na to. I-crucify ko na yung aking pagiging latecomers. I-crucify ko na yung aking pagiging pala-absent sa mga church services. Ano po? At yung pagkakaroon ko ng backslidden heart. Lord, gagawin ko na po. Amen. Hindi natin napapansin yung mga pinangako natin sa Panginoon, unti-unti na nawawala. Once na dinelay natin yung bagay na yon. Once na pinagpapabukas natin yung mga bagay na yon. Ano po? Alam ko meron tayong mga lahing o meron tayong mga attitude, mga Pilipino na tinatawag na manyana habit. No? Pero sa Christian life, hindi po natin pwedeng i-apply yung bagay na yon. Why? Kasi hindi po makakatulong sa atin. No? Once na fresh pa yung vow natin, kailangan lang naman natin ay i-remind palagi ang ating mga sarili. Ano po? Wala po kasi katotohanan
yung nakalimutan ko. Ano po? Yung nakalimutan ko na yung mga pinangako ko. Hindi po totoo yun, mga minamahal. Hindi ko na maalala, no? Kasi mahirap po kapag ganun ang ating kalagayan. Yung makalimutan natin yung bagay na yun, mga binamahal, yan ang exact thing na gusto mangyari sa iyo ng kaaway. Yung maghintay ka sa wala. Maghintay ka sa wala until wala na rin sa puso mo. Wala na rin sa puso ko. Sa puso natin, yung mga prinamis natin sa Kanya. Make it haste to do it. Because, letter B, your time is not your own. Your time is not your own. Hindi po sa atin lagi lahat ng oras. At hindi lang sa'yo nakatuon ng oras. Baka iniisip natin, marami pang panahon. May ibang araw pa. Lord, alam mo naman yung mga kinumit ko sa'yo. Di ba? Baka pwede, next time na lang. Next time ko na lang gawin. Kasi na-promote ako sa work eh. Kailangan ko mag-OT. Kailangan kong magpakitang gilas sa amo ko. No? Marami po kasing ipapasa sa school eh. Malapit na mag-end yung klase. Malapit na yung deadline. Ano po? Kailangan nang tapusin. So ano makikita natin dito, mga minamahal? It sounds like marami pang oras, marami pang araw, marami pang panahon para yung mga sinasabi natin sa Kanya ay maisagawa. Akala lang natin yun. Baka tinetesting ka lang ng Lord sa mga vows mo. Mga minamahal, be sensitive. Dinadaya ka ng kaaway. Dinadaya tayo ng kaaway, dinadaya tayo ng ating mga sarili. Ano po? Ang dami na niya nga in-inject sa'yo na gusto niyang mapaniwala ka. Wake up! It's time to move forward. Aabutan na po tayo ng dilubyo. Kapag hindi na natin na-pay o hindi na natin nagawa yung ating mga pinangako sa Panginoon, yung ating mga pinag-praise sa Panginoon. Ano po? Mas lalo ka nang mahihirapan dyan, mas lalo lang ako mahihirapan. Kapag sinunod mo at sinunod ko yung marami pang oras na sinasabi ng kaboses natin. No? Na parang ikaw kapag nagsalita, pero hindi pala. Mga kapatid, oras na po para ganapin natin yung ating pangako sa Panginoon. Oras na para ihayag sa lahat na ako ay titindig sa gusto ng Panginoon. Sa gusto niyang mangyari sa buhay ko, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon. Ano po? Dapat ganun po yung takbo ng ating isipan. Mga minamahal, pahalagahan mo kung anong panahon, pahalagahan mo kung anong panahon mo binigay sa Diyos ang pangakong maglilingkod ka kahit anong mangyari. Why? Dahil alam niya ang mga bagay na yan. At waiting siya na magawa mo kaagad ito. And lastly, letter C. Your days on earth are numbered. Your days on earth are numbered. No? Bilang lang yung oras natin dito sa lupa. Bilang lang yung mga panahon natin dito sa lupa. Amen? Every one of us, alam natin ang petsa ng bawat kapanganakan ng bawat isa. Ngunit sad to say, hindi siya kagaya ng ating kamatayan. No one knows kung kailan ako papanaw o ikaw. Anything can happen on this earth. Wala siyang pinipiling lugar. At kahit sino ka man, babawian ka ng hiram mong buhay sa Kanya. Napag-aralan naman natin, even Hezekiah, even King Hezekiah, nakita natin na nagkaroon siya ng taning
tinaningan siya ng boss. Tinaningan siya Tinaningan siya ng Diyos. Nakita ko kasi si ate dyan eh. Galing sa office eh. Ano po? Tinaningan siya ng Diyos. Na ito na lang yung itatagal ng kanyang buhay. No? Baka naman, Brother Colin, edit mo. Di ba? Even King Hezekiah, nakita natin na nagkataning ang kanyang buhay. Remember mga minamahal, time runs out too fast. It is hard to chase those things that are already on the past. Amen, brother. Time runs out too fast. Too fast ba? It is hard to chase those things that are already on the past. Hindi na natin mababalikan yun. Amen? Hindi na tayo makakapunta. Walang portal para makabalik tayo sa nakaraan. Ano po? Kaya ang challenge po sa atin, settle your promises to God before trouble compels you to do so. Settle your promises to God before trouble compels you to do so. Are we true to our promises to God? Honest po ba tayo sa ating mga promise sa Panginoon? Hinihintay niya po ang mga bagay na yan. Gaya ng sabi ng mensahe, pay your vows. Pay our vows to the Lord. And lastly, number 2, the Lord wants to see your vows fulfilled. The Lord wants to see your vows fulfilled. Gusto niyang makita na yung ating mga vows ay ma-fulfilled. Amen? Wala siyang ibang hinihintay sa atin. Wala siyang ibang hinihingi sa atin, mga minamahal. So letter A, do not disappoint Him. Do not disappoint Him. Wag nating ma-disappoint ang Panginoon. No? Sabi natin, gagayahin natin si Mikaaya na never tayong matatakot o matatakot. AI. Sabi natin, gagayahin natin si Prophet Mikaaya. Never natakot. Ni tumayo mga balahibo sa 400 na bayarang prophet. Ano po? Amen. Alam mo yung feeling na disappointed? Ito yun. Yung pamali-mali. Hindi, alam mo yung feeling, alam natin yung feeling na disappointed. Yeah. Natural, hindi yun masaya. Tama? Hindi natin yun kayang ipagdiwang. Di ba minsan pag disappointed ka sa isang tao o sa isang sitwasyon, sa isang pangyayari, sa isang bagay, nasasabi mo sa iba. May malapit kang tao na sa kanya mo lang ito sinasabi. Pag na-disappoint ka. Ganon din ang Panginoon. Madi-disappoint siya sa atin. Pwede siya ma-disappoint sa atin kapag hindi natin nagawa yung ating mga pangako sa Kanya. Mga minamahal. Kaya do not disappoint Him. Huwag nating sana nga ma-disappoint ang Panginoon pagdating sa mga bagay na ito, sa mga pangako natin. Lalo na yung mga talagang dibdiban na kinumit mo sa Panginoon. No? Hinihintay niya yung bagay na yan. Hinihintay niya sa atin yung mga bagay na yan. Hindi siya pwedeng makalimot sa mga bagay na yan. Mga minamahal. Kahit 10 taon na nakalipas. At alam ko na alam
alam natin na naaalala pa rin natin yung mga bagay na yun. Lalo yung mga dibdiban na ibinigay natin sa Kanya, sinuko natin sa Kanya, Yeah. kinusify natin dito sa altar, sa Panginoon, mga minamahal, do not disappoint Him. Huwag natin siyang ma-disappoint pagdating sa mga bagay na yon. Letter B, God believes you. God believes you can keep them. Amen. God believes you can keep them. Yung ating mga promises, yung ating mga ikinomit sa Kanya, yung ating mga sinabi na gagawin ko na to, ito na yung simula, no? Nagagawin ko na to, ito na yung simula, naiiwasan ko na ang kasalanan na ito, ito na yung simula, na Lord, magsosolwining na talaga ako, Lord, hindi na talaga ako absent, hindi na ako magdadahilan kay pastor, sa mga leaders, hindi na ako magkakaroon ng reasoning sa aking sarili. Ano po? You can keep it. You can do it. God believes you. Amen? Naniniwala siya sa atin. No? Anak ka ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Imposibleng hindi natin magawa. Imposibleng hindi natin kaya. Sabi nga sa Romans 8:37, Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Alam niyo po, being a conqueror o a conqueror ay sapat na. Pero sabi diyan, more than. Amen? You are more than. We are more than conquerors. No, higit pa tayo sa mga mananagumpay. Higit pa tayo, no, sa mga conquerors. Ganyan tayo, pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya di natin pwedeng sabihin, hindi ko kaya, kapos ako, I am weak, mahina ako. In 2 Corinthians chapter 12, verse 10, sabi ng Bible, Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Mga minamahal, yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Sa oras ng aking kahinaan, no? Dahil sa Panginoon. Kaya ako nagagawa yung mga bagay na ito. Kaya ako na-overcome yung kasalanan na to dahil sa Panginoon. Hello, mga minamahal, sa Kanya lang naman tayo hihingi ng lakas para magawa natin yung ating mga pinangako sa Kanya. Sa Kanya lang naman tayo kinakailangan lumapit. Amen? Para dun sa mga bagay na pinangako natin sa Kanya. Yan po ang sagot ni Apostle Paul sa ating mga reasonings. Pero kaya mo yan, kapatid. Kaya ko yan. Kailangan mo lang talagang ilagay sa tama yung pinaniniwalaan mo. Amen? So to pay our vows sa Lord, letter C, bring Him joy and give glory. Bring Him joy and give glory. In Psalm 29 verse 2, Psalm 29 verse 2, Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. The Lord deserves glory. Amen? At yung bagay na yan, inaasahan niya sa iyo at inaasahan niya sa akin. As we receive His grace, He is waiting for the glory that we need to give back to Him. Karapat-dapat siya sa mga bagay na yan, walang duda. Kaya ngayong gabi, kung meron tayong panalangin sa Panginoon, panalangin natin, magawa na natin yung ating mga pinangako sa Kanya. Sabi natin, magtatapat tayo. At hinihintay niya na maging tapat ka nga sa Panginoon. Na maging tapat ako sa Panginoon. Yan dapat po ang ating mga pinapanalangin.
Yes, marami tayong urgent needs sa ating buhay. Daily needs sa ating buhay. Pero how about yung ating mga vows? How about yung ating mga nilapit sa altar? Yung mga sinabi natin kay pastor? Yung mga sinabi natin sa Panginoon? Sinabi natin sa malapit nating kaibigan sa pananampalataya? No? Yung mga na-bless tayong messages, yung mga kinumit natin sa Panginoon. Hindi niya hinihingi ang anuman sa iyo, kundi katapatan. So, ang challenge, pay your vows before God calls you to account in times of trouble. Pay your vows before God calls you to account in times of trouble. If we do not give or if we do not pay our vows to the Lord, mga minamahal, mga kapatid, pag hindi natin ginawa yung bagay na yan, yung mga pangako na yan, hindi natin na tinupad ang mga pangako na yan, asahan natin, siya po ang kukuha niyan. Yan, totoo yan. No? So pay your vows before God calls you to account in times of trouble. Ano po, wag na nating hintayin, mga minamahal. Sabi nga ng ating pastor, hindi na to popular, hindi na to tanyag yung mga preaching na ganito, no? Na matakot ka sa Diyos, magkaroon ka ng respeto sa Diyos. Ano po, hindi na po sila naniniwala sa mga palo na talagang darating sa buhay ng mga mananampalataya. Akala nila yung palong yan parang sakit lang na ordinaryo. Hindi po, mga minamahal. Alam naman natin, lahat naman tayo nakaranas ng palo. Correct. Amen? At yung talagang yung malalang palo na naranasan natin ay masakit. So, ganun din ang Panginoon, ang Ama natin sa langit. Kung talagang anak ka niya, talagang anak niya ako, kung talagang anak niya tayo, ay makakatikim po tayo ng palo. Pay your vows before God calls you to account in times of trouble. Huwag na nating hintayin pa. No? Kumbaga, huwag nating i-challenge ang God. Kasi sa bagay na yan, sabihin man natin hindi, aminin man natin o hindi, paniwalaan mo man to o hindi, parang china-challenge natin siya eh. No, sa action. Sa ating mga aksyon, china-challenge natin ang Panginoon. Kahit hindi natin sinasabi. In our action, nakikita yung mga bagay na yun. So better, pay your vows. Pay our vows before God calls you to account in times of trouble. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin sa'yo ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin sa akin ng Panginoon. Kapag hindi niya tinupad, o kapag hindi natin tinupad, ginawa yung ating mga pangako sa Kanya. Tayo bilang tao, marami na tayong pangakong nasabi sa ating mga kapwa. Pangako, nakala mo matutupad, pero di naman. Resulta sa pinangakuan mo, kalungkutan at pagkadismaya. Kung tayo nga ay di natutuwa sa mga pangakong napako at tuluyan ng bumaon, alam ko na alam mong mas lalo ang Diyos natin. Kaya isa lang ang nararapat nating gawin. Tumupad sa ating sinumpaang pangako. May kasama ka man o wala, mananatili ka at ako sa vows nating tinindigan. Hanggang sa siya ay magbalik o sa oras ng ating kamatayan. Pay your vows. Yan po ang sabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and 5. When thou vowest a vow unto God, therefore not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Better is that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. So yun lamang po mga minamahal. Maraming salamat at God bless po sa ating mensahe.